Magandang gabi 'no. We are going towards the midnight. Ito po si Doktor at Engineer Toto Bunyog. Ating pag-usapan sa ngayon yung maraming mga isyu, pero napili ko muna yung kay Sara Duterte. Yung kay Sara Duterte po, mahalaga rin ito sapagkat maraming pera yung nawawala at hindi mapaliwanag. At kalaban nito yung issue na kung saan ay matinding pamamaha na nangyayari sa bundok. Akalain mo ba naman, bundok ng Antipolo nagkabaha? Dapat walang baha sa Antipolo. Ika nga ng mga taga-Antipolo, pag lagi ko pupunta ron babahain, lulubog man sa baha, Metro Manila, yung Antipolo hindi pa mababaha. Ayun, nabaha ang Antipolo, Metro Manila, wala halos baha. Yan ang nangyayari. So anyway, ang standoff naman ngayon kay Kibuloy hanggang ngayon ay papatuloy pa rin sa paghahanap. At nag-anunsyo pa rin si General Torre na magpapatuloy pa rin sila until when this bruha ends, hindi natin alam kasi nasa kanya naman ang decision kung kailan niya ititigil. Well, andun pa rin ang stand ko. Ang stand ko dito ay wala po silang personal na alam sa kanilang mga pinagsasabi at ang feeling ko po ay nanghuhula lamang sila kay magdadalabing 2 araw na wala pa rin silang nakukuha, nakikita. So, sa akin lang naman is, kung ako naman ang in charge diyan, mas mabuti pa i-give up ko na lang 'yan. Tapos gagawa ko ng diskarte na huhulihin si Kibuloy sa ibang pamamaraan. Hindi sa ganung pamamaraan na 12 araw na bukas, no? 11 days. Tapos kada pulis, kung may 4,000 ng pulis pinapakain ka araw-araw, sabihin mo na lang na 100 pesos kada kain, 3 kain, so 300 pesos kada pulis. Kung 4,000 na pulis ang pinapakain mo sa araw-araw, 4,000 times 300, that is 1.2 million kada araw. So kung 11 days, so 11 million plus 2.2, nagiging 13.2 million na nagastos mo. So dadagdagan pa bukas ng another 1.2, that is 14.2 million na nagagastos. So kada araw million ang gastos. Whereas kung maglalagay ka ng 10 o sabihin natin 20 na mga pulis sikreto lang, palibot. May mga dalang 24 hours a day. May mga dala na mga gadgets na high-tech. Bantayan mo, total marami kayong mga gadgets dyan, ay sa tingin ko, 3 buwan lamang ay hindi na maaabot pa yan at makimahulin si Kibuloy. Pero mo, sabihin natin, 20 na pulis araw-araw, times 2, so, o times 3, 8 hours. So, kakain sila ng, sabihin natin, 500 ang budget na pagkain sa isang araw, sa isang pulis. So, times 3, 1,500. So, times 20. So, 30,000 na ang gastusin mo. Kung 500 times 3, 1,500 sa isang araw is 30,000. So times 10, kahit 10 months pa, 3 million lang. Kaysa dito napakalaking gastos. So well, I'm just suggesting that way. Ang problema dito kasi nabasa na sa ulan ng mga pulis, nahiya naman sila, may pride din sila na mapapatunayang palpak sila. Napakinggan ko rin ang press conference ni General Torre kanina, nagbabanggit pa may nakita silang kwarto pero walang laman. Pagpasok sa isang pwesto, may boardroom, pagpakaliwa, may mga nakita silang kwarto. Pagkatapos may nakita silang kwarto malaki na presumably iyon ang kwarto ni Kibuloy. Tapos sa palibot ng kwarto na yan, may mga kwarto-kwarto maliit at sinabi niya na mga minor de edad daw yun. Diyos ko naman, paano po malalaman na minor de edad ang nakatulog dito? Wala nga kayong tao na tagpuan. Yun lamang ang aking napapansin. So imbis na magbalikan tayo sa salita laban sa isa't isa, it is much better to retreat and plan back and make it big pagdating sa bandang huli, pag umulit na. Ang sa akin lang dito is nagiging counterproductive yung gangagalaw natin. Imbis magagamit mo yung pulis na yan na 4,000, pabalikin mo sa Region 10, Region 11, Region 12, Region sa Caraga Region, yun yung Region 13. Pinag-duty mo sa kanilang region yan, marami pa silang magawang trabaho doon sa kanilang region. Pabalikin na lang yan. Kasi habang sila dyan ay nandun sa Davao City, natututok ang mga trabaho, iisa lang ang hulihin o 5 ang hulihin,
4,000 na pulis ang ginagamit mo, which is disproportionate and illogical na tsaka irrational. Huwag na natin pag-usapan kung talagang mayroong personal knowledge of the circumstances and the facts ito mga pulis. Huwag natin pag-usapan sa ganun. Kasi unang-una, very obvious naman, mag-12 days na bukas, wala pa rin kayo nakikita. So how much more days would it mean for us to consider that you really have that reasonable ground for the people to believe that you are doing right? Yun lang ako kasimple. Let us go to Sara Duterte. Itong matindi ito kay Sara Duterte. Anyway, yung kahit mag-10 araw man sila dyan, mas kukunti pa rin na nawawalang pera kumpara sa winalang pera ni Sara Duterte. So ang kay Sara Duterte naman po ay lumalabas po na sa conclusion ko ay hindi siya karapat-dapat maging opisyal. Hindi siya pwede magiging presidente ng bansa. Una-una, napatunayan niya bilang vice-presidente na wala na siyang ibang ginagawa kundi pagiging vice-presidente, ihanda niya sarili niya sa kasakaling mawala si Bongbong Marcos ay siyang papalit. Ang nangyari ay hindi niya rin napapakita na magaling siya. Iyan ang problema. Kumbaga, saan ba siya magaling? Naipakita niya na magaling siya sa pagwaldas ng pera. So ito, unang-una, pag-usapan natin yung unang problema ni Sara Duterte. Una, ang pagpasok niya bilang vice-presidente, nananalo siya noong May 9, 2022 na pagkapanalo na hindi ako kumporme. Kung ako tanungin mo, hindi po siya nanalo. Malamang si Kiko pa ang nanalo pagka vice-presidente. Ngayon, ang nanalo din pagka-presidente, hindi ako kumporme sa lumalabas na resulta na si Bongbong panalo, si Leni Robredo ang panalo. Yan pong akin, kahit man pagpitpitan na tayo ng bayag. Pero ganun pa man, kasi ang katotohanan, ang nakaupong presidente ay si Bongbong at ang vice-presidente ay si Sara. Let us talk about them. Okay, yung sa pagpasok niya noong July 1, 2022, naging vice-presidente siya. Ang guna niyang ginawa, August, sinulatan niya si Bongbong Marcos na humingi siya ng pera kasi ang natagpuan niyang opisina na Vice President's Office ay maliit lamang ang budget kasi yung budget na yun inihanda pa sa panahon ni Leni Robredo nang si Leni pa ang Vice Presidente. Sa panahon man si Leni pang Presidente, wala siyang confidential fund. Tanging ang budget niya pagka Vice Presidente ay very minimal. Sweldo lang sa tao, halos kukunting gasto sa opisina. At lumalabas po sa audit ng Commission on Audit ay walang problema si Leni, all accounted for. Pagdating naman ni Sara, wala siya nakitang malaki ng budget, napakaliit ng budget. Kaya ginawa niya, kasi hindi na pwedeng ulitin ang budget sa batas kasi tapos na yon. So ang ginawa niya, sumulat siya kay Bongbong Marcos bilang presidente niya. Kasi sila mga unit team sila eh. So sumulat siya, inaprobahan naman ni Bongbong ang kanyang hininging budget na dagdag na budget. Kahit nalabag sa batas, ang ginawa ni Bongbong ay inirelease ni Bongbong. So ang nirelease ni Bongbong na 125 million para kay Sara Duterte. Ang unang balita dito, iyon ay gagawin na tawag ng confidential fund. Well, hindi masuportahan po sa batas na may confidential fund ang vice-presidente. Una, wala pong batas na ginawa para mabigyan ng confidential fund si Sara Duterte. So, yan ang unang paglabag ni Bongbong at ni Sara. Next, nahimasmasan sila na mali pala yun, bawal pala sa batas. Ang ginawa naman ni Bongbong is, nanggaling daw yun sa tinatawag ng contingency fund ni Office of the President. Anong contingency? Ibig sabihin contingency is yung pera na pinundo ng pamahalaan para sa mga bagay na hindi malalaman kung mangyayari o hindi. So, ang budget para sa mga bagyo, contingency fund pa tawag dyan. Kasi hindi mo naman alam kung ilang bagyo ang darating. Ang budget para sa baha ay contingency fund din ang tawag dyan kasi hindi mo malalaman kung ilang baha o magkabaha ba talaga o hindi. So, ang dami ng fund in contingencies na binuo dyan, pero dapat iyon po ay sa mga bagay na hindi mo inaakala. Nang ginawa ang batas ay hindi nila inakala ng congressman at senador na magkaroon ng pangyayari na gano'n. So, laging sinasadya yan ng
House of Representatives at saka Senate of the Philippines na magkaroon ng pondo na nakasit aside lang, nakatabi lang yan. Nagagamitin sa kasakaling may mangyari na hindi ka nais-nais, na hindi natin nakala. So, pwede natin tawagin pondo sa mga hindi inakala na mangyayari. Okay? Ganun po yan. So, ngayon, ang problema naman, nang tiningnan naman ang pondo, ay wala rin si Bongbong maipapatunay na pwede niyang ilipat ang pondo papunta kay Sara Duterte. Kasi pwede lamang sa ilalim ng Constitution o pinakamataas na batas, pwede maglipat si Bongbong ng pera mula sa kanyang opisina, ibigay niya sa Vice President kung ito po ay tinatawag na savings. Ano na yan? Savings na hindi na wala ng ibang pagkagastos kundi savings na. Kumbaga, natipid. Kung sa Tagalog pa, na mga perang natipid. Ang tanong, nilabas ni Bongbong December 20. So, pwede mo ba makonsidera na yung 125 million na binigay ni Bongbong kay Sara ay natipid na ba yun? Savings na ba yun? Ang problema, hanggang sa ngayon na nag-usap tayo, that was in 2023, pinag-usapan yan. Pinagdidibatihan hanggang 2020 para sa 2024 na budget. Hanggang ngayon, wala pa pong katibayan na naipakita na yung 125 million ay kasama sa mga natipid ni Bongbong sa kanyang mga budget. Ang budget kasi ni Bongbong, hindi lamang po sa budget ng Office of the President. So, nag-budget ng lahat ng mga departamento na sa ilalim niya. Ano yun? Lahat ng department. Department of Education, Department of Agriculture, lahat ng department sa ilalim niya yan. Pero kailan po magkaroon ng legal na dahilan para matawag mong isang pondo na ay savings? So, ang mangyari yan kung halimbawa tulay, DPWH ang pag-usapan natin. Sa DPWH, magkaroon po ng savings kung pagkatapos na isinagawa ang tulay at sumubra pa rin ang pera, ibig sabihin, yung sumubrang pera ay natipid yun. Savings ang tawag yun. So, itatabing yun, savings. Pwede nang ilipat ni Bongbong yan. Sa halimbawa, sa mga kalsada, nangyari, ginawa ang kalsada. Sumubra na naman ang pera, 100 million. Itabing 100 million, yun ang na-savings yun. Pwede nang ilipat ni Bongbong yan. Pero sa ngayon, 2022, December 20, ay wala pong ebidensya ng magpapakita na yung 125 million na binigay ni Bongbong ay natipid na. Tapos, ang kontra-argumento naman dito, may katibayan naman na lumabas na maraming unprogrammed na mga budget ang binigyan ng pondo para ipagawa. At marami din iba na hindi pa ginawa ng pondo. So, ibig sabihin, hindi mo pwede tawagin completely na natipid mo yung perang yan kung mayroon pang ibang pagkapunduhan na dapat punduhan. Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, dalawa po ang may kasalanan dito. Si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Sa ganitong paraan, pwede silang dalawa may impeach sabay-sabay. Pero, ang problema sa impeachment, mangyayari lamang yan kung hindi mo kakampi mga congressmen. Sa panahon ngayon, dati kakampi nila congressmen, kasama si Sara, kaya hindi sila na-impeach. Pero ngayon, si Sara ay hindi niya nakakampi mga congressman, sinisiguro ko, inaasahan ko na i-impeach siya ngayong taon. So bago magsimula po ang December, bago mag-December, inaasahan ko na mayroong isasampa na impeachment na kaso laban kay Sara. At sinisiguro ko aprobahan ng House of Representatives yan at magkaroon ito ng tinatawag na paglilitis sa Senado. Pinipredict ko po yan. Kasi napakanindi po ng ebidensya. Ang unang ebidensya na makikita natin laban kay Sara ay yung confidential fund nang nagbigay na ng report ang Commission on Audit. Lumalabas na sa report nito ay 73 million mahigit ang hindi na ipaliwanag ni Sara Duterte. So iangat natin ang report ng Commission on Audit. Ang tawag po dyan ay Notice of Disallowance. Dito sa Notice of Disallowance, nakita mo dyan na, palakihin natin, Notice of Disallowance. Dito ang sulat ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte. At ito ay may petsa na August 8, 2024. So, ibig sabihin, sa tinagal-tagal ng panahon, ang bagal pala ng COA na mag-iusisa ng mga pondo. So sabi ng COA,
We have audited liquidation report number 2022-12-552 dated January 10, 2023 and its supporting documents and the justifications and additional documents in compliance with notice of suspension number 2023-001 dated December 13, 2023 for the liquidation of the cash advance of Miss Gina F. Acosta as the SDO for confidential expenses of that agency for the period of December 21 to 31 of calendar year 2022. So, ibig sabihin, yung pagkagastasan nito ay mula December 21, 2022 hanggang 2022, December 31, December 1 to December 31, 2022. Pero nagsumiti ng paliwanag si Vice President noong January 10, 2023. So, ibig sabihin, 10 days later. So, nakalagay dito, ang nakita nila, the amount of 73,287,000 was disallowed. So, hindi pinayagan, hindi tinanggap. Ibig sabihin disallowed. Hindi tinanggap ng Commission on Audit na legal ang pagkagasta ng 73,287,000 sa bahagi ito na nanggaling sa 125 million na CF or Confidential Fund. Sa makatwid, ang iginalang lamang ng Commission on Audit na legal na gastusin ni Sara Duterte ay bali 51 million plus lamang ang ginalang ng Commission on Audit. Ang natira na 73 million plus ay hindi na ginalang. So, ibig sabihin, yan pong ibig sabihin na mali ang pinagkagagastusan. Ang binigay na paliwanag ni Sara Duterte ay hindi pwede tatanggapin. So, kulang na lang sabihin na ito ay binulsa. Yan po ang ibig sabihin ng notice of disallowance na pinalabas ng Commission on Audit. So, with that, napakalaki ng ebidensya niyan kasi notice of disallowance na yan, ang tanging premedyo ni Sara Duterte ay ibalik niya cash on hand, ibalik niya sa gobyerno yung 73.268 million. Isang solusyon niya yan. Kung ibalik niya, wala na siyang problema na cash. Pero kung hindi niya may balik, pwede pa niyang i-apila yan sa Supreme Court. Pero problema, malamang na hindi din aprobahan siya ng Supreme Court. So, yan po ang unang ebidensya na magsasabi ng katotohanan na si Sara Duterte ay hindi mapagkatiwalaan sa pera. At dahil nagawa na yan, ang ibig naman sabihin yan ay nilabag ni Sara Duterte ang tiwala na ibinigay sa kanya ng mga tao, ng public. Kaya nga, dyan nagsimula pong tinatawag na public office is a public trust. At once na masira mo yung public trust, ay wala ka ng karapatan sa public office. At ayon po sa accountability of public officers na nakalagay sa ating konstitusyon, yan po ang pagsira sa tiwala ng tao ay betrayal of public trust. Kung betrayal of public trust yan, ibig sabihin, pwede na magamit na ngayon ng impeachment laban kay Sara Duterte dahil lang sa pagsira ng tiwala sa halagang 73.286 million pesos. So, yan po ang ibig sabihin yan. Isa pang paglabag na ginawa ni Sara sa tiwala ng tao ay yung katotohanan na hindi pala niya nagawa yung kanyang mandato bilang Secretary ng Department of Education. Dito naman sa pagkataong ito, napakarami ang iniatang sa kanyang trabaho na mga classroom na ipapagawa. Pero tingnan ninyo kung ilang classrooms lamang ang kanyang pinagawa. Ito ay classroom ng mga estudyante. So kung makikita mo, ang classroom na dapat na target ipapagawa ay 6,379 classrooms. Ang napatapos lamang niya ay 192. So ano ibig sabihin yan? Isa lamang pong ibig sabihin yan. Hindi siya magaling magpatakbo ng opisina ng Department of Education. Hindi niya nagawa ang dapat gagawin. Hindi na natin pinag-usapan dyan kung may kinita siya o wala sa tinatawag na pera. Pero iyan lamang po ang nagpapatakan. Ilang porsyento bang 192? O, kukumpitin natin ang 192 sa eksaktong porsyento
na kung magkano yan kumpara sa dapat nang tapusin. Kung ilang porsyento yan sa dapat tapusin. So, ang natapos niya is 192 na classroom. Ang target niya na classroom matatapusin ay 6,379. So, ang natapos niya is only 3%. Kung sagrado pa yun sa 3%, 3% bagsak. Sobrang bagsak, lagapak pa. So, ganun po karami. Tapos yung pagpa-repair na lang na pinakamadaling trabaho ay 208 labang ang ginawa niyang repair na classroom kumpara sa 7,550 na i-repair. So, iyan naman, tingnan naman natin, i-compute naman natin ngayon kung ilan ang kanyang porsyento ng kanyang trabaho. Ito, kikita natin, 208 divided by 7,550. So, lagapak. Mali ako, minus 208 nagkamali, pindot ko ng computer. Okay. 208 divided by, minus pala nalagay ko, divided by 7,550. Ang sagot, 2.7% lang ang natapos niya. Ganon katindi. Ibig sabihin, sinira niya ang tiwala ng tao sa kanya. Ganon pala siya katindi. Kung hindi niya magawa ang trabaho lamang ng Department of Education Secretary, mas lalong hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan sa trabahong presidente. Simple lang yan. Ganon na kasimple yan. Diba? Tingnan naman natin sa ibang aspeto. Ito naman, ito matindi rin to na pagkakasala ni BBM, ni Sara, na nawala ng tiwala sa kanya talaga ang mga tao. Ito. Hindi natin pwede sabihin na nawala. Sabihin lang natin na nilabag niya ang tiwalang binigay sa kanya. Ito. Akalain mo ba naman, pati pagkain para sa bata, nabulok pa, hindi napakain. Bibili siya ng mga Nutriban para sa mga bata na nagugutom sa school, ay hindi pa naibigay, nag-expire na lang. Ayan. So ano pa kayo basahan mo? Nilabag na naman niya ulit ang tiwala na binigay sa kanya ng tao. At hindi lang yan. Ito pa, meron pang iba. Sa ganito po ngayon, ito pong pruweba na pwedeng gamitin ng mga congressmen na itatag na impeachment laban sa kanya. Nasaan ba yun? Ang hagilapin natin ngayon, ito. Tatandaan nyo ba na maliban sa confidential fund sa pagka-vice president, mayroon pang confidential fund na 111 million na binigay sa kanya para sa kanyang pagiging secretary sa Department of Education? Tingnan ninyo kung paano naman nangyari doon. Hanggang ngayon, itong 111 million na binigay sa kanya bilang secretary sa ng Department of Education ay hindi rin napaliwanag kung saan napunta ang confidential fund. Kaya kinwestiyon din siya ni Risa Hontiveros. Basahin natin. Officials who utilized the 112 million confidential funds of the Department of Education for 2023 cannot just wash their hands. Hindi pwede na hugas kamay lamang kayo. Ipaliwanag ninyo saan napunta yung confidential fund na yan. Ganun lang ho, kasimple lang yan. So, itong mga kasalanan ito ay sapat na para magpapatunay na talagang sinira ni Sara Duterte ang tiwala na ibinigay sa kanya ng mamamayan. At dahil sa pagkasira ng tiwala, pwede na siyang kasuhan ng impeachment at tatanggalin sa kanyang pwesto. So asahan nyo yan, sa ngayong nag-away na sila ni Bongbong Marcos, sigurado ako na ang mga kongresista na mga kontrol naman ni Tambaluslos ay titirahin nila ngayon si Tambalustay. So ang kakailanganin lamang na boto ng congressmen para i-impeach si Sara Duterte ay 1/3 of the total membership of Congress.
So sabihin natin mayroon siyang 310 kaya ni kailangan lang ni Romualdez na boto ng 110 na boto lamang ng congressman ay impeach na si Sara at magkaroon na ngayon ng pagliliti sa Senado. Titingnan natin. Ganun po ang aking nakikita rito. So, ibig sabihin, ulitin ko lang, summary speaking, pinakita ni Duterte, Sara Duterte, na nilabag niya ang tiwala sa kanya ng mamamayan nung hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginasta yung 73.268 million mula sa 125 million na binigay sa kanya ng confidential fund. So yung paglabag sa tiwala ay magta-translate yan sa betrayal of public trust na siyang dahilan para pwede sa tanggalin sa pwesto. Pangalawa, yung mga classroom na dapat ipatayo niya ay hindi niya nagawa. 3% lamang ang nagawa niya. Sa 100, halimbawa sa kada 100 na classroom, 3 classroom na napagawa niya. So ganun siya ka-incompetent. Hindi siya pwede magiging presidente. Bakit mo siya bibigyan ng pagtitiwala na magiging presidente? Kung yung trabaho lamang sa Department of Education sa pagpapagawa ng school, kompleto ka naman ng tao. May taga-bidding ka naman. Kompleto ka naman ng mga pondo, na ibibigay ng pondo, hindi pa napagawa. Ibig sabihin, ano yung diferensya dyan? May isa pa pala na hindi ko na ipresenta. Ito po yung tinatawag na hindi niya may laptop na bidding na binuo ang 16 lots, ibig sabihin 16 lots, 16 na bidding ng laptop para sa mga estudyante ang ibibigay sana ng panahon na yun, 2023. Ang problema ay nagkaroon ng unang bidding, sa 16 na yon, 2 lang ang naituloy kasi sa 14 lots na bidding ay hindi na ituloy sapagkat ang sabi dito sa explanation ay na-disqualify yung mga bidders. So kung bakit na-disqualify, ang rason nila hindi na malaman, pero ang pwede lamang dahilan mga disqualify ang mga nagbibidding ay kung kulang papel nila, wala silang may pakita na pruweba na sila ay may sapat na pondo para pambili ng mga isusupply nila. Wala silang may pakita na pruweba na sila ay may record, good reputation na para sa pag-supply ng ganun. So yan po yung pinaka-problema na isa dagdag pa sa kanya. Ngayon, ang sabi ni Congressman Bungalon, na ako Bicol Congressman, noong panahon na nagbibidding pa, na sumali pa yung lahat sa 16 lots, ay ang presyo na babayaran sana, makakatipid sana ang gobyerno kung natuloy ang bidding, nakatipid sana ang gobyerno ng 24%. Ibig sabihin ng 24%, kung ang bibilhin ng mga laptop ay 100 million, dahil sa mga discounts, pwede pa sila makatipid ng 24 million. At dahil nabagsak, 2 lang ang bidding na natuloy at isa lamang ang bidder na nanalo, ibig sabihin, binagsak ang iba. So ano pang dahilan niya kung bakit nabagsak ang 14 na pinagbibid at 2 bidding na natuloy? Ang ibig sabihin niyan, pwede mangyari na hindi kursunada ni Sara ang mga bidders dito sa 14 or ayaw makipagkutsaba sa kanila kaya binagsak lahat. Magbibiding naman ulit. So ang punto naman dito ni Congressman June Bungalon, dahil nag-umulit kayo ng bidding, nung panahon na nag-bid kayo nung bandang huli na, nagmahal ng laptop, so wala nang matitipid ang DepEd. Yan ang puntos niya. Kaya nagkaroon, sabi niya, merong tinatag dito na corruption na nangyari. So ano ibig sabihin ng corruption na nangyari? Halimbawa, ang chief ng isang opisina, gusto niyang kumita sa mga bidding. At may nagsumiti ng mga bidders. Ayaw niya magpapanalunin yung ibang bidders na yun kasi hindi magbibigay sa kanya ng komisyon. So ang gagawin niya, gawa nila ng paraan na failure ang bidding, kaya ulit na naman. Ganun pong ibig sabihin yan. So dagdag yan na paglabag niya sa tiwala na binigay sa kanya. At matatranslate sa pagkawala ng tiwala kung malaman na ngayon ng publiko na ganun pala ginawa niya. So yan, ang tiwala naman ng tao sa pagdating sa impeachment ng usapin ay pinapalagay na naibigay na doon sa mga congressmen na pinanalo nila, na binoto nila. So ngayon, kailangan isa sa bawat 3 na congressmen ang pipirma
laban kay Sara para ma-impeach si Sara. So yan po ang sitwasyon sa ngayon. So basahin ko naman ngayon, no, ang shoutout. Hanggang diyan lang muna topic natin, no. Si Bon France Company, honesty is not in our blood, stealing is in our flesh. Okay. Is Makisi, good morning po, Engineer Toto for Senator. Cassandra DC, may mga school na wala pang kuryente. Kawawa mga bata natin. Nako. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California. Ferdinand San Juan, good morning po to Attorney Engineer Dr. Senator Toto Kausing. Mabuhay po kayo. Sunny day. Isara Pusit na naman. Jeneline Blasico, shout out Engineer Toto Kausing. Cassandra Daisy, hindi talaga pwedeng pagsabayin na maging DepEd Secretary as Vice President sa natrabaho. Yan. Nakita niya, nagiging incompetensya. So Cassandra Daisy, may confidential fund noong 2022 ay hindi alam ang financial department kung saan ginastos. Kawawang tayo Pilipino. Yan nga problema, no? Bing Liwag, natapos naman ang fund, 100%. Russell Zita, gandang gabi, idol. Tapos June 5, between the Marcos and the Dutertes, we are caught between a rock and a hard place. They are both corrupt and power hungry. Obama reacts, impeach po si Siminit sapagkat sinimot na nila ang pera ng bayan. R at M. Attorney Toto, update kay Lito Lapid. Si Lito Lapid, malapit na namin man nun, may ipon ng ebidensya na sampahan namin ng kaso na lifestyle check. Tapos June 5, Fox, let us support Dr. Cousins for Senator and tell our immediate family members to do the same. Janyes Ives sa Salditos, Imor Nival, Maruha Rabun, pwede ba niyang maging isang ebidensya para ma-impeach? Tama, pwede na po yun. June 5, good evening Dr. Cousing. Sa paniniwala ko rin ay si Robredo ang nanalo na presidente. Ako, hindi lang paniwala. Talaga may ebidensya na tayo. Julia Podes, good evening to all. Katoto, Bunyog for Senator. Onel Butay, good PM Senator Toto. Sana manalo po kayo. Jess Aliga, good evening Engineer Toto. Maruha, Bondoromal, Romeo Recalde, grabe kong sumandok ng pera sa taong bayan. Pinoy Rice Grower. O yan ang inyong nakita, no? So wala man tayo sisihin dito kundi kapalaran natin at na smartmatic tayo. Yes, Makisi, Toto, kailan po impeach si Sara? Titingnan, kailangan panawagan para gumalaw yung mga congressmen na mga bata ni Tambaluslos. So ang tawag natin, impeach Tambalustay versus Tambaluslos. MCB channel siya na di. Cassandra Diz, pag senator ka na, Dr. Engineer Toto, gumawa ng batas na lahat ng bata ay dapat naka-enroll. Yes, kailangan may parusang kulong ang mga magulang na hindi makapagpaaral ng kanilang anak. Yan ang siguro padagdag natin. But anyway, kinukuha ko itong sandaling ito bilang isang pagkakataon na i-anunsyo sa inyo na kagabi, ay nag-anunsyo ako na magtatag ako ng tinatawag na movement o advokasya na Causing Economic Rebellion. Ano po yung Causing Economic Rebellion? Simple lamang po yan. Pag ako'y maging senador na, magpapanukala ako at pipilitin ko mga kapwa ko senador na at mga congressmen, panahon na ito para makatulong kayo sa bayan. Ito na lang, kahit na bala ko kung wala na kayong ibang gagawing batas, ito lang pakiusap ko. Magpasa na batas na kung saan maglalaan ng pondo na 1 trillion pesos. At 1 trillion pesos ay ipautang sa 10 million na pamilya ng Pilipino. At ang first priority ay yung mga nakatira sa kalsada. Bibigyan sila ng 100,000 pesos na loan kada pamilya. Anong mangyayari sa 100,000 nila na budget? Bahala sila na ngayon mamili kasi lahat naman tayo hindi marunong sa negosyo, kaya naging mahirap ngayon kasi hindi negosyante. So anong gagawin natin ngayon? Marami naman po tayong mga lokal na negosyo na magagaling naman ang pagpatakbo. So ang taktika dyan, pautangin natin ang mga mahirap ng pera at gagamitin nila ang pera na inutang nila na ibili ng mga stocks, halimbawa gaya ng Jollibee, ng San Miguel, at magiging part owner na sila ng Jollibee o San Miguel na kada magbibigay ng profit, ng dividendo ang San Miguel tsaka Jollibee o kung ano man, McDonald's man, ay meron silang dividendo makuha na pwede matranslate yan sa kada buwan na makukuha na buwanan at magagamit nila. Okay? Ganun lang ako kasimple. So kung 100,000 ang ibabudget natin, pwede natin isabatas
Kasi hindi naman sila marunong magnegosyo, so magiging parang may-ari na rin sila ng mga malalaking kumpanya. Pautangin sila ng pamahalaan na kanilang gagamitin sa pagbili ng stocks ng mauunlad na ating mga lokal na mga kumpanya. Kasama na dyan mga Chowking, kasama na yung Mang Inasal. Basta marami naman tayo kasi mga negosyo na lokal. Tapos, sa ganung paraan, matutulungan din natin ang ating mga lokal na negosyo na uunlad palalo kasi yung capital na gagamitin na kailangan din kasi ng Jollibee na dagdag capital para mapalago palalo yung kanilang negosyo. Ganon din ang San Miguel. So, saan sila ngayon kukuha ng dagdag na capital? Magkakaroon sila ng dagdag na capital kung papahiramin ng gobyerno ang mga maralita na mahirap na bibili sa kanila ng stocks at ang stocks na ibibili nila, yun magiging dagdag na capital ng San Miguel, ng Swift, ng mga Pure Foods, ng lahat-lahat na maraming mga negosyo. So, ibig sabihin, ang mga mahirap, dahil hindi naman sila marunong magnegosyo, dito na sila ngayon kikita. At unti-unti ngayon, matutulungan sila at magkaroon sila ng sarili nilang pag-iisip at magkaroon ng pagkakataon na lumaban sa buhay ng patas. Ngayon, ang iba naman, pwede naman natin sabihin na yung 50,000 na yan, na matira sa ibibigay sa kanila na pautang, ay pwede silang maghanap kung sinong franchise na negosyo ang pwede nilang kunin. Pwede silang kumuha ng Master Siomai na siya na franchise. Iyon ang gagamitin ng pagbenta araw-araw. So habang nag-aantay sila ng shares ng dividendo nila galing San Miguel o Jollibee, nagtitinda muna sila ng siomai kung ano-ano pa. So ganun po ang kaisipan, ipipinuhin pa natin yan, pero ganun po ang general principle na gagawin ko. Yan ang tawag po niya ay causing rebellion, economic rebellion ang tawag dyan, para naman mabuhay ang lahat. Next na pag matapos may bigay, sila naman, babayaran naman nila unti-unti yung 100,000 na inutang nila. Para sigurado mababayaran ng gobyerno, may instruction ang gobyerno sa bawat mga kumpanya. Halimbawa, San Miguel, marami dyan, mga sabihin natin, 1 million na Pilipino ang nagnegosyo, ang namumuhunan sa San Miguel. At ang pinuhunan nila ng mga mahirap na ito ay galing sa pundo ng pinautang sa kanilang gobyerno na walang interest. Ibalik na nila, doon na mga yung kukunin ng pamahalaan mula sa San Miguel nang ibabayad nila sa mga maralita na nagnegosyo, nagpuhunan sa kanila, ang kalahati ng dividendo ay ibalik sa pamahalaan at ibabawas sa utang ng mga mamamayan na pumunto doon. Ganun lamang po kasimple ang aking economic agenda na pwede nating ipapaimbuyog na hindi na natin kailangan ng komplikado na mga sistema. Ganun lang kasimple. So, hindi tayo marunong magnegosyo, ibigay natin ang pagtatrabaho ng negosyo sa mga magaling na negosyante. Ganun lamang po ang ating kaisipan. Okay, mabuhay. Magandang gabi po sa lahat. Makisi, yes, ano ba nangyari sa kay Sir Mab? I'll try to listen to kay Super Mamsi. Thanks. Yes, Makisi, yes, ano po bang nangyari sa kay Sir Mab? I'll try to. Bakit ano ba nangyari kay Sir Mab? Buksan ko si Mab. Sunny day, naging busy po daw sa trabaho. Kaya, busy sa trabaho. Siyempre naman, marami kasi kami, nagbablog lamang kami, parang other, at panibagong dagdag trabaho lang to sa amin. Pero ako, iba naman ang hanap buhay ko talaga. So, ganoon talaga ang mangyayari. Napagod lang siguro si Mab. Kaya kumustahin ko siya. Si Putin, stock investment industry always have risk. Pipiliin na natin ang kailangan gobyerno na mamahala dyan. Huwag ka mag-alala. Tapos, Anselmo Barone, kailangan ka ng taong bayan sa Senado. Salamat po. Sunny day, all good din po. Thanks, wala po si Mab, kaya lumipat kami kay Super Ma'am C. Sige, hanapin natin si Mab. Si Putin, ito, Sunny day. Is Makisi, Jerry Sabio, grabe talaga, naliligo sa pera. Sunny day. Is Makisi, Jomel Bautista, MCB Channel, Cassandra Daisy, sino pa, Bon France Company, AS Makisi, Rogelio Tapado. Okay. So, Ferdinand San Juan. So, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, Sara Duterte.